Kamusta pong muli? Hello po mga katambay. Muli po si Katambay Manong sa Tambayang Makabayan. Kukomentuhan po natin ngayon ang sinasabing good news daw po. At parang di umano pinagmamalaki po ng gobyerno po natin ngayon yung achievement na nangyayari po sa administrasyon po natin ngayon. Ang pagbabaraw po sa ilalim po ng administrasyon natin, yung pagbaba ng krimen. Mga katambay, bumaba daw po ng malaking porsyento ang krimen sa panahon po ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. mga katambay. Bago po natin komentuhan, thank you po. Sana gusto po ng ating napakalit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan. Ito po mga katambay, pakinggan na po natin. Nakita ng PTV Balita Ngayon. Nakapagtala ng pagbaba sa kriminalidad ng bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Sa ulat ng National Peace and Order Council, bumaba ang heat index crime volume mula 196,000 noong 2016 hanggang 2018 sa 71,000 ditong 2022 hanggang 2024. Nabawasan din ang focus crimes gaya ng theft, physical injury, robbery, rape, murder, carnapping at homicide ng 64%. Ayon kay Interior and Local Government Secretary at NPOC Chairperson Benher Abalos, tumaas ang total crime clearance efficiency ng pulisya nitong nagdaang taon sa halos 99% at 83% naman sa total crime solution efficiency. Yan po mga tambay. Proud po ang administrasyon po natin ngayon dahil po sa pagbaba po ng napakalaking porsyento ng krimen sa ating bansa. Pero may tanong po si Kamanong bakit po hindi sinama yung pagbaba po sana ng droga at ang gumagamit po ay talagang halos napakalaking volume na hindi na gumagamit at wala na nagbebenta at wala na rin nakakapasok na droga halos sa ating bansa. Bumaba na rin ang malaking porsyento nung katulad nung dating Pangulong Duterte, di po ba? Pero ito po, komentuhan po natin. Naniniwala po ba tayo mga katambay dito po sa sinasabi po na sa pag-aaral po nila na itong administrasyon po natin ngayon ay napakababa ng krimen. Ikumpara mo sa mga nagdaang administrasyon at sinasabing 2016, di ba? Sino po ba ang Pangulo noon? 2016 hanggang 2022, di ba? Ang Pangulong Duterte. Ano po ba ang kaganapan noong panahon ni Pangulong Duterte? Ibalik tanaw po natin. Paano po hindi tataas ang krimen noon? Agresibo po ang gobyerno. Dahil malala po ang bayan po natin noon. Sa krimen, sa droga, sa terorista. Di ba? Nahandyan pa ang makakaliwang grupo. Di po mga katamay. Lahat po yun tinutukan ng gobyerno dahil napakalaking problema po nung maupo po ang dating Pangulong Duterte, di ba? Nandiyan pa yung mga hold-upan, rider and tandem na mga nakamotor na pumapatay, hold up, di ba? Kasama po yan sa mga problema ng bayan natin nung umupo si dating Pangulong Duterte. At nahandyan pa lahat ang problema. Pati airport noon, di ba? Ang airport noon, marami rin anomalya na nalinis, di ba? Pero ngayon, ang airport, worse na naman. Nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi na worse yun. Kaya napakarami pong sinasabi nila na ngayon po, parang kinukutya pa di umano sa tingin ni Kamanong na mas mataas ang krimen nung magmula nung 2016 hanggang 2022, nung pag-upo ng administrasyon. Ngayon, napakababa. Pero tanong naman ni Kamanong, agresibo ba ang pamahalaan natin ngayon sa mga krimen, lalo sa mga addiction, sa mga drugs, sa mga krimen na hinahabol? Parang napakaluwag po ng, sa tingin ni Kamanong, ang ating PNP ngayon. Hindi po kasing agresibo na nagtatrabaho po ng 24/7 nung panahon po ni Pangulong Duterte. Ngayon po, halos ang Pangulo po, nagbitaw na nga po na salita, pahayag ng mga nakaraang balita, di po ba? Ang sabi ng Pangulo, iibahin niya ang estilo ng kanyang drug war. Di ba? Ang gusto niyang drug war, wala nang namamatay. At kaya tinigil po ang drug war. Ngayon po, kumbaga sa ano po, idea na po ng pulis ngayon na susunod kung paano po sila huhuli ng mga sangkot sa droga. At hindi na rin po ganun ka-agresibo po sa krimen ang ating kapulisan ngayon, mga katambay. Kasi po ngayon, ang pinagkakaabalahan, di umano ng kapulisan ngayon, tato.
Di mo ba? Natawa lang si Kamanong. Tattoo po ang problema ngayon ng kapulisan dahil pinagbabawal na po ngayon bigla-bigla at sa tagal ng panahon hindi naman naging issue ang tattoo sa sa PNP, di ba? Nung magsalita lang sa interview ni Katunying, ang First Lady, na hate niya at hindi niya gusto ang tattoo. Biglang naging issue ng PNP, di umano, ang tattoo na tanggalin sa mga kapulisan, mga katambay. Kaya, paano natin sasabihin na makakahuli, di umano, at tataas ang krimen, kung hindi naman agresibo ang kapulisan natin para sa mga kriminal na tugisin at hulihin, paano maire-record yun? Walang record yun kung hindi mo nahuhuli. Mga katambay, ganun din sa droga. Kung wala kang operation na nahuhuli na ikaw ay agresibo. Hindi katulad ng dating Pangulong Duterte, tumahimik, napakalaking porsyento ang pananahimik ng ating mga barangay, ating syudad, ang ating probinsya, di ba, sa krimen, sa droga, lalo yung riding in tandem na tinatawag ng mga nakamotor. Pero ngayon, naglalabasan na naman, mga tambay. Naglalabasan na naman yung mga motor na nang-hold up dahil nung mga nakaraang balita, di ba? Yung nagninegosyo na kababayan natin na matinong nagninegosyo, yung kanyang negosyo na cellphone, inubos, mga katambay, nung mga nakamotor. Bumabalik na naman sila. Mahigit 200 mamahaling cellphone. Gaano kalaking pera ang puhunan ng kababayan natin nagninegosyo ng marangal. Titirahin lang ng mga ganito. Hindi na i-record yung krimen na yon kasi hindi naman nahuhuli. Di ba, mga katambay? Kaya parang ang nangyayari po sa atin, pinababango na lang, di umano. Pero yung realidad na pagkakaiba. Kasi meron po tayong di ba? Example natin. Ito po yun Ito yung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Mataas nga yung sinasabing krimen, pero halos po ng masasama. Halos yung mga hindi sumusunod sa batas. Yung gumagawa ng masama, ang nalulutas, di ba? Ito naman po, yung Pangulong Marcos, ito naman po yung kanya, di ba? Napakababa naman daw po ng krimen. Di ba? Mga rape, mga krimen. Pero hindi mo naman tinututukan. Hindi ka naman nakapokus dito. Di wala. Nakikita natin ngayon yung pagkakaiba ng ating baryo o ating barangay, ang ating syudad. Lumalaganap na naman ang krimen. Di ba? Ang droga, ang mga rape. Kumpara mo sa sinasabi mong mataas ang krimen yung panahon ni dating Pangulong Duterte, na yung mga mamamayan na hindi gumagawa at sumusunod sa batas ang naikinabang nung sinasabi, di ba, na mataas ang krimen, na puro kriminal naman halos di umano ang nagkakaproblema. Hindi naman nagkakaproblema ang mga pangkaraniwang tao sa ating bayan. Ngayon po, baliktad. Agresibo po ang mga kriminal ngayon. Ang mga addiction. Ang natatakot ngayon, baliktad na. Tayo na po natatakot na mga normal na hindi gumagawa ng masama, sumusunod sa batas. Tayo po ang takot ngayon sa mga addiction, sa mga gumagamit ng droga, sa mga rider and tandem na nang-hold up, pumapatay. Tayo na po ang takot ngayon, mga katambay. Pero napakababa. Proud po ang ating Pangulo. Proud po ang ating pamahalaan na mababa po ang krimen. Pero tayo po ang kakaba-kaba ngayon. Tayong mga magulang, lalo kung may mga anak tayo, na mga babae. Tapos yung mga anak natin, mga kabataan na sana'y wag naman makumbinsi, na malulong sa droga rin. Dahil laganap na naman di umano ang droga. Kaya yun po ang pagkakaiba. Di ba sinabi ko, yung kay Pangulong Duterte, mataas ang krimen, pero ang takot mga kriminal, mga addiction, mga drug lord. Ang hindi takot, si Kamanong. Dahil meron siyang peace, na nakikita, malaya, at nakakatulog tayo sa gabi. Itong kay Pangulong Marcos, di umano, mababang krimen, pero kakaba-kaba tayo ngayon. Dahil ang kriminal, nagkalat na naman ang mga addiction. Di po ba, mga tambay? Mas gusto na ni Kamanong yung mataas ang krimen na nagaganap, na ang nagkakaproblema yung mga kriminal, hindi yung mga normal na katulad ni Kamanong na sumusunod sa batas. Ngayon po,
Ang nagkakaproblema, yung mga sumusunod sa batas na hindi gumagawa ng krimen. Ang naghahari ngayon, mga addiction, mga kriminal, nandiyan pa mga kalimang grupo, terorista. Di ba? Yan lang po mga tambay. Kayo po, ano po ang masasabi nyo dito po sa pinagmamalaki po ng gobyerno na napakababa po ng crime nila ngayon, ng krimen, ng administrasyon, kumpara mo noong 2016 hanggang 2022 mga tambay. Kayo po, ano po, pwede po tayo mag-comment sa ating comment section. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iwan pong, tis-tis lang, makakabangon pa tayong muli. Paalam, bye-bye.